Magandang araw at maligayang pagbabalik sa PH Movie Recaps. Ang pelikula natin ngayon ay isang thriller action na pinalabas taong 2025 na pinamagatang Adbaitam, pakitandaan na magkakaroon ng mga spoiler sa hinaharap. Nagsisimula ang pelikula sa isang nakakakabang tanawin sa gitna ng lungsod. Mataas ang gusali at sa gilid nito, nakabitin sa lubid ang isang lalaking may suot na safety gear. Siya si Frank, isang facade inspector na ang trabaho ay suriin ang tibay ng semento at maghanap ng bitak sa mga lumang istruktura ng gusali. Kasama niya ang isa pang manggagawa, pareho silang nakabitin sa labas ng gusali, umaasa lamang sa tibay ng kanilang lubid at sa tiwala sa isa't isa. Kinabukasan ng umaga, ibang mundo naman ang ginagalawan ni Frank. Kasama niya ang kanyang buntis na asawa na si Leo ngayon sa ospital. Mahigpit niyang hawak ang kamay nito habang minomonitor ng doktor ang kalagayan ng dinadala nilang sanggol. Kita sa mga mata ni Frank ang pag-aalala pero pinipilit niyang maging kalmado. Matapos ang check-up, maayos naman ang resulta. Bumalik sila sa kanilang apartment, ngunit pagpasok pa lang nila sa loob ng apartment, agad silang napatigil. Wasak ang kanilang tirahan. Nanlaki ang mata ni Leo. Litong-lito siya at ramdam ang takot sa boses niya habang tinatanong si Frank kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang unang beses, ikalawang pagkakataon na nilang nadatnan ang bahay na ganito kapag wala sila. Ngunit sa halip na magpaliwanag, nagkunwari si Frank na wala siyang alam. May tinatago siya, isang lihim na matagal na niyang iniiwasang harapin. Agad niyang iniwan si Leo at nagtungo sa kaibigan niyang si Ben para ikwento ang nangyari. Hindi na bago kay Ben ang itsura ng mukha ni Frank, alam niyang may mas malalim itong pinanggagalingan. Nang bumalik si Frank sa trabaho, muling binalikan siya ng panganib. Habang nakabitin siya sa ere, may isang misteryosong lalaki ang biglang pumutol sa kanyang kable. Sa isang iglap, nalagay sa bingit ng kamatayan si Frank. Ngunit sa bilis ng kanyang isip at husay ng katawan, nagawa niyang iligtas ang sarili. Hinabol niya ang lalaki, ngunit mabilis itong nakatakas. Hindi na nagdalawang isip si Frank. Umuwi siya agad, kailangan niyang masigurong ligtas si Leo. Nang gabing iyon, habang akala ni Leo ay tulog na siya, tahimik na gumalaw si Frank. Lumabas siya sa bintana, umakyat sa rooftop ng gusali, at doon niya kinuha ang isang maliit ngunit napakahalagang bagay, isang susi na matagal na niyang itinago. Pagbalik niya sa banyo, nahuli siya ni Leo. Kita sa mukha nito ang pagtataka at hinala. Bago pa makapagsalita si Frank, biglang sinalakay ang kanilang bahay. Pinangunahan ng isang asasin na nagngangalang Vanin ang pagpasok, kasama ang kanyang mga tauhan. Sinubukan ni Frank na lumaban pero mabilis silang natalo. Tinali silang dalawa at tahasang tinakot. May hinahanap sila kay Frank. Tumanggi siyang ibigay ito. Dahil dito, pareho silang pinatulog gamit ang puwersa at doon nagsimula ang bangungot. Ang eksena ay bumalik 10 taon ang nakalipas. Makikita natin si Frank masigasig at puno ng determinasyon. Makikita sina Frank at Leo na magkatabing nakatayo sa isang malawak na training ground. Bahagi sila ng isang mahigpit at prestihiyosong training program ng espesyal na unit ng pulisya ng France. Sa araw ng kanilang pagtatapos, isang senior officer ang lumapit kay Frank. May hawak itong lumang badge, gasgas na, ngunit mabigat ang kahulugan. Ibinigay ito sa kanya bilang pamana ng kanyang ama na dating nagsilbi rin sa parehong unit. Sa likod ng badge, may nakaukit na salitang Adbaitam na ang ibig sabihin ay panghabang buhay. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi niya sasayangin ang pamana ng kanyang ama. Sa loob ng parehong training program, doon niya unang nakilala si Ben. Iba ang pinanggalingan ni Ben mula siya sa militar. Isang araw, nagkaroon ng friendly boxing match sa pagitan ng mga trainee mula sa militar at ng regular na unit ng pulis. Dito nasaksihan ni Frank ang likas na lakas at disiplina ni Ben, hindi ito bastos o mayabang, lumalaban siya ng may prinsipyo. Doon nagsimulang tumibay ang ugnayan nila. Dumating ang shooting exam, isang mahalagang bahagi ng training. Si Ben ang kukuha ng pagsusulit at si Frank ang itinalagang target, nakasuot ng safety vest. Sa gitna ng tensyon, malinaw ang tiwala ni Frank kay Ben, alam niyang hindi siya bibiguin ng kaibigan. At tama nga siya, perpekto ang tira ni Ben, sapat para pumasa at maging ganap na miyembro ng unit. Nang opisyal nang makapasok si Ben sa GIJN, si Frank mismo ang nagkabit ng badge sa uniforme nito. May ngiti at tapik sa balikat, binati niya ito at hiniling ang magandang kapalaran. Sa gabi ng kanilang graduation, nagdiwang ang buong batch. Sa gitna ng tawanan, inuman at musika, doon mas lalong nagkalapit sina Frank at Leo. Matagal na silang magkasama sa training, pero ngayong wala na ang bigat ng pagsusulit, mas naging bukas ang kanilang damdamin. Sa isang tahimik na sandali, nauwi ang kanilang usapan sa halik, isang sandaling puno ng kilig at kaba.
Napansin ito ng kaibigan nilang si Nico na agad silang tinukso. Maging si Nico at ang asawa nito ay hindi pinalampas ang pagkakataong tuksohin si Frank. Ngunit sa gabing iyon, muling bumalik si Leo sa silid ni Frank. Tahimik, walang salita, pero malinaw ang damdaming namamagitan sa kanila. Lumipas ang mga taon, muling nagtipon ang grupo sa isang barbecue party. Mas matured na sila, may kanya-kanyang karanasan at sugat mula sa serbisyo. Dito, nagbigay si Nico ng payo kina Frank at Leo tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at ang hirap ng pagsasama sa ganitong klaseng propesyon. Tahimik na nakinig ang dalawa, alam nilang hindi madali ang tatahakin nilang landas. 9 na taon matapos ang graduation, isang tawag ang nagbago ng lahat. Tumawag si Leo kay Frank, may balitang matagal na niyang gustong sabihin, buntis siya. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-uusap nila, naputol ang tawag. Isang hotel bellhop ang nag-ulat ng putukan sa isang hotel. Agad na kumilos si Frank at ang kanyang mga kasamahan. Walang oras para maghintay ng backup. Suot ang kanilang vest at mask, sinalakay nila ang lugar. Sa loob ng hotel, mabilis na naging magulo ang sitwasyon. 2 suspect ang kanilang hinarap. Sa gitna ng palitan ng putok, tinamaan si Nico. Si Ben naman ay sinunggaban ng isa sa mga suspect. Sa isang iglap ng desisyon, binaril ni Nico ang suspect para iligtas si Ben, at agad din pinabagsak ni Frank ang ikalawang suspect na may hawak na bihag. Ngunit huli na ang lahat. Tinamaan sa lieg si Nico. Sa harap ng mga mata ni Frank, unti-unting nawala ang buhay ng kanyang kaibigan. Walang nagawa si Frank kundi hawakan siya habang naliligo sa dugo. Isang eksenang habang buhay na ukit sa kanyang konsensya. Pagkatapos ng trahedya, si Frank ay pinagalitan at pinatalsik sa GIGN dahil sa kanyang disobedience. Bago tuluyang umalis, dinalaw niya ang asawa ni Nico. Doon, tuluyan siyang gumuho. Nang gabing iyon, inamin ni Leo kay Frank na nagbitiw na rin siya sa unit. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang buhay na laging nasa bingit ng kamatayan. Gusto niyang bumuo ng tahimik na pamilya kasama si Frank. Tahimik ang maliit na apartment na nilipatan ni Frank at Leo. Dito, sinubukan nilang magsimula muli bilang 2 ordinaryong tao na may bitbit na mabibigat na alaala. Habang nag-aayos si Frank ng kanilang mga gamit, may isang bagay na muling bumungad sa kanya, ang badge. Hindi siya mapakali. Dala ng konsensya at kutob, dinala niya ang badge sa isang forensic lab, gusto niyang malaman ang totoo, kahit masakit. Nang makuha niya ang resulta, gumuho ang mundo ni Frank. Ang mga lalaking napatay sa hotel ay hindi basta kriminal. Sila ay mga lihim na ahente, mga taong ginagamit ng makapangyarihang personalidad sa politika. Agad niyang pinuntahan si Ben, ikinuwento niya ang lahat, mula sa resulta ng forensic hanggang sa hinala niyang tinakpan lang ng gobyerno ang tunay na nangyari. Ngunit si Ben, bagamat galit at bigo, ay pinayuhan siyang huwag nang makialam. Lumipas ang panahon, dumalo sina Frank at Leo sa kaarawan ng bunsong anak ni Nico. Doon, kinausap siya ng biyuda ni Nico at ibinahagi ang bigat na dinadala ng panganay nitong anak, ang paniniwalang si Frank ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ito kinaya ni Frank. Kinausap niya ang bata ng sarilinan, sinubukang ipaliwanag ang nangyari, sinubukang linisin ang kanyang pangalan. Ngunit matigas ang puso ng bata. Para sa kanya, hindi siya mapapatawad hanggat hindi nalalaman kung sino ang tunay na pumatay sa kanyang ama. Punong-puno ng pagsisisi, gumawa si Frank ng isang mapanganib na desisyon. Nakipagkita siya sa isang reporter. Ibinigay niya ang impormasyon, ang tunay na nangyari sa hotel, ang mga lihim na ahente, at ang mas mataas na kapangyarihang sangkot, ngunit nanatili siyang anonymous. Sa isip niya, ito ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Nico. Ngunit hindi niya alam, isa itong bitag. Sa ibang panig ng kwento, 2 ahente ang lumapit sa isang ministeryo. Ibinunyag nila ang buong katotohanan ng insidente sa hotel. Ang target noon ay isang lihim na weapons deal na kinasasangkutan ng isang dayuhang ahente. Ang mga lalaking napatay ni Frank ay mga ahenteng lihim na ipinadala para imbestigahan ang deal. Nang mabunyag ang kanilang presensya, sila ang pinatay at si Frank ang ginawang panakip-butas. Kaya't hindi kailanman lumabas sa publiko ang impormasyon. Sa halip, nalaman ng mga nasa itaas na may ebidensyang hawak si Frank, ang badge, ang resulta, at ang susi. Dito na pumasok ang isang pangalan na magpapabago sa lahat, Vanin. Isang kilalang asasin, tahimik ngunit walang sablay. Inutusan siyang burahin ang lahat ng ebidensya, kasama na si Frank at ang kanyang pamilya. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Nakagapos sina Frank at Leo, at sa harap niya, ipinakita ng mga tauhan ni Vanin ang live na video ni Leo sa kanilang cellphone. Buhay pa siya, pero nasa panganib. Wala nang pagpipilian si Frank. Pumayag siyang ibigay ang badge kapalit ng buhay ng asawa niya.
Ibinaba siya malapit sa kanilang apartment. Dugong-dugo ang mukha niya, kaya't nagpalit siya ng hoodie para hindi makilala. Ngunit pagdating niya roon, napansin niyang puno ng pulis ang paligid. Gamit ang huling lakas at husay, umakyat siya sa isang mataas na tubo sa labas ng gusali, umabot sa rooftop, at mula roon ay bumaba papunta sa kanilang bintana. Hinalughog niya ang banyo, ngunit wala ang susi. Sa halip, nahuli siya ng isang pulis. Sa isang iglap, sinipa niya ito at tumakas pabalik sa rooftop. Sa kabila ng panganib, nakataka siya. Wala na siyang ibang mapuntahan kundi si Ben. Nagkita sila ni Ben sa training center ng kanyang mga anak, at doon niya ikinuwento ang lahat mula kay Vanin sa badge hanggang sa pagkawala ng susi. Doon nag-isip si Ben ng isang desperadong plano. Kung hindi nila mahanap ang tunay na badge, gagamit sila ng peking katibayan. Pinahira ni Frank ng sarili niyang dugo ang badge ni Ben, at iyon ang balak nilang ibigay kay Vanin. Isang sugal, pero wala na silang ibang pagpipilian. Sumama si Ben kay Frank sakay ng motorsiklo, ngunit bago pa dumating ang mga tauhan ni Vanin, bumaba si Ben, ayon sa plano. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip kung tama ba ang desisyong ito. Ang badge na nasa ilalim ng upuan ng motorsiklo ay hindi ang tunay na ebidensya, ngunit iyon lamang ang tanging barahang hawak niya. Umaasa siyang sapat na ito para bilhin ang oras na kailangan nila. Pagdating niya sa liblib na lugar, sinalubong siya ng sasakyang itim. At itinali ang kanyang mga kamay. Lumapit si Vanin kalma at walang emosyon. Humingi si Frank ng isang kondisyon, gusto niyang makita muna si Leo bago niya ibigay ang badge. Tumitig si Vanin sa kanya, parang sinusukat kung gaano pa siya kayang pigain. Sa huli, pumayag ito, hindi dahil may awa siya, kundi dahil sigurado siyang hawak na niya ang sitwasyon. Dinala si Frank sa isang bukas na lugar sa kabubatan. Doon, sa ilalim ng isang puno, nakita niya si Leo nakagapos, pagod, ngunit buhay. Tahimik niyang sinabi kung nasaan ang badge. Kinuha ito ng isa sa mga tauhan ni Vanin mula sa motorsiklo at iniabot sa kanya. Plano nilang burahin siya sa lahat ng paraan. Nang ihahanda na silang patayin, isang lalaking may maskara ang lumabas at mabilis na pinabagsak ang natitirang mga tauhan. Kinuha nila ang baril at agad na pinalaya si Leo. Sa kabilang banda, si Vanin ay nasa isang gusali, kausap ang kanyang kliyente, kumpirmadong tapos na raw ang trabaho. Ngunit nang makarinig siya ng mga putok, agad siyang nagduda. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga tauhan, walang sumasagot. Doon niya napagtantong may mali. Samantala, sinubukan ni Frank at Ben na tumakas gamit ang isa sa mga sasakyan. Sa loob ng sasakyan, pilit na pinipigil ni Leo ang sakit, ngunit sa gitna ng takot, bigla siyang napasigaw. Tinamaan siya ng bala sa braso. Kasabay noon, naramdaman niyang pumutok ang kanyang panubigan. Dahil hindi pa rin sila tinantanan ng mga humahabol, gumawa si Frank ng pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Tumalon siya palabas ng sasakyan habang umaandar iyon para ilayo ang atensyon ng mga kalaban. Iniwan niya si Leo sa kamay ni Ben, umaasang maililigtas niya ito sa ospital. May 2 pulis sakay ng dirt bike ang dumating. Ngunit walang alinlangan si Vanin, agad niyang pinaputukan ang mga ito. Sa kaguluhan, nakuha ni Frank ang isa sa mga motorsiklo at mabilis na tumakas papasok sa kabubatan, habang si Vanin naman ay sumunod sakay ng isa pang motorsiklo. Sa kabilang banda naman, patuloy ang habulan kina Ben at Leo. Pilit pinapakalma ni Ben si Leo habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan, kahit alam niyang delikado na ang kalagayan nila. Nang makalabas si Frank sa gubat, hinabol siya ng mga pulis. Wala na siyang mapuntahan. Ngunit sa kanyang pagtakas, may nakita siyang isang paragliding parachute. Sa huling sandali, ginamit niya ito upang lumipad palayo, iniwan ang mga otoridad na naguguluhan. Patuloy ang pagkaripas ng sasakyan ni Ben sa kalsada habang halos mawalan na ng malay si Leo sa likurang upuan. Pilit siyang kinakausap ni Ben, pinapaalalahanang manatiling gising, manatiling lumaban. Sa malayo, patuloy pa ring hinahabol sila ng mga tauhan ni Vanin, at ang tanging laman ng isip ni Ben ay ang makarating sa ospital ng buhay silang dalawa. Hindi nagtagal, muling nagpakita si Vanin. Sinundan niya ang direksyon ng sasakyan ni Ben, nanginginig ang manibela sa kamay ni Ben, ngunit hindi siya bumitaw. Sa isang iglap, narating nila ang ospital. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok, humarang si Vanin. Sa mismong sandaling iyon, bumaba mula sa ere si Frank. Sinunggaban niya ito at pinagbubugbog ng buong lakas. Dumating ang mga pulis at ang buong unit ng G.I. Jane. Nakapalibot sila kay Frank, nakatutok ang mga baril, sumisigaw na sumuko na siya. Ngunit si Frank ay hindi agad tumigil. Agad niyang binuhat si Leo. Sa sandaling iyon, ibinaba ng mga sundalo ang kanilang mga baril. Dinala si Leo sa loob ng silid operasyon.
Naiwan si Ben sa labas, duguan, pagod, at tuluyang napaupo sa sahig. Inaresto siya ng GIGN at ikinulong. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Leo, hawak ang kanilang bagong silang na sanggol. Sa unang pagkakataon, nakita ni Frank ang anak niya. Umiyak siya, hindi na bilang sundalo, kundi bilang ama. Dito na isiniwalat ang buong katotohanan. Sa mismong gabi ng pagsalakay sa kanilang bahay, palihim na kinuha ni Leo ang susi mula sa lababo. Siya ang nag-ingat ng tunay na badge na may dugong ebidensya. Sa tulong ni Ben, na himalang nakaligtas, ibinigay nila ito sa mga otoridad. Nailabas sa balita ang katotohanan, nabunyag ang katiwalian, at nalantad ang mga nasa likod ng lahat. Sa korte, napatunayang inosente si Frank. Lahat ng paratang laban sa kanya ay ibinasura. Pinalaya siya, hindi bilang takas, kundi bilang isang lalaking ipinaglaban ang tama kahit muntik na niyang ikamatay. Sa huling eksena, makikita ang isang masayang pamilya. Niyakap ni Frank ang kanilang anak, habang si Ben ay nakatayo sa malayo, nakangiti at masayang pinagmamasdan ang kaligayahan ng kanyang mga kaibigan. At dito nagtatapos ang kwento. Isang kwento ng katotohanan, sakripisyo, at buhay na piniling ipaglaban hanggang sa huli. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Muli maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na recap.